Si Idol Double P, ang boses ng katotohanan, kasangga ng lahat, kaibigan siya ng bayan. Si Idol Double P, ipaglalaban ng kalayaan, kanyang ihahayag ang tinig ng mamamayan. Magandang araw, Pilipinas! At isang mapagpalang tanghali rin po sa ating mga Novo Eslano at sa lahat ng mga nanonood sa loob at labas ng ating dalawagan at pinagpapali ko ng po. Ako po ang inyong kaibigan Shane Trentino sa ngalan ng Professor Philip Kamopito po at makakasama rin po natin ngayong araw sa Carpad. At Magandang tanghali rin sa iyo, Miss Shane, at sa ating mga viewers. Ako po si Carmel Joy Miguel, ang inyong makakasama ngayong araw. Ang programang ito ay patuloy po nating ginagawang mas interesante sa paghahatid ng mahahalagang impormasyon at balita kasama ang buong pwersa ng TV48 tuwing Miyerkules at Biyernes, alas 12 ng tanghali. Alam mo, Carmel, ngayong araw nga, host ng Philippine nagbabaeskin na ay nakakaranas ng brownout. Ito nga dito sa lungsod ng Katanungan at pero pagkayon pa man, tuloy-tuloy pa rin po ang ating paghahatid ng mga balita sa ating mga kababayang Novo Ecija. Pero bago tayo tumungo sa ating balitang unang sigaw, sinasabing ang nakaraan ay salamin ng ating kinabukasan. Pero sa gitna ng mga trending topics at viral videos, may puwang pangapa ang kasaysayan sa puso ng mga kabataan ngayon. Kaya naman ngayong araw, susubukan natin ang talas at lalim ng ating mga kabataan. Tinanong natin sila kung ano ang mahalagang aral na natutunan mo mula sa ating kasaysayan. Yan ang ating aalamin at dito po ninyo maririnig ang mga sagot na hindi lang galing po sa libro o kundi galing sa sariling pananaw at karanasan ng ating kapag-asa ng bayan. Panoorin po natin dito lamang po yan sa Puso ng Bayan sa ating segment na Kalye Survey. Boses ng mamamayan, Gusto ko sana yung bilang estudyante. iba't ibang opinyon ng taong bayan. Ang gusto ko talagang Ating alamin sa Kalye Survey. Bilang kabataan sa kasaysayan ko is yung paniniwala po ng mga ibang tao, lalo na po sa mga religion, ayan po, yung gaya naman po, yung mga religion po ngayon, may mga iba-iba pong religions, yung paniniwala po na dapat po respetuhin po natin yung mga kanya-kanya paniniwala po nila, yun po yung ito ng kabataan. Based po sa learnings from our Philippine history subject, kung wala pong kasaysayan today, kung hindi po napag-aralan yung kasaysayan, wala po tayong pagkakakilanlan today as Filipinos kasi yun po yung yun yung nag-shape sa atin as Filipinos today. So, bilang estudyante po, natutunan ko ng mga mahalagang lessons na inanong ating pamandasang lungsod bilang estudyante is, in general po, be a respectful na estudyante. Kasi yun po yung naaralan natin sa school, di ba? And then, kung ano po yung mga natutunan, let's say, being respectful sa law, kahit na hindi walang mga taong nakatingin, gagawin pa rin natin kung ano yung tama natin dahil yun nga, yung po yung natutunan sa school. And then, just in general po, be a very good moral person po. About po sa histories, we all know po that histories is important to our lives. So, magagamit po kasi natin siya sa henerasyon ngayon, even that is facts po. So, mahalaga po kasi na maaral po natin or may alam po tayo about our histories para alam po natin kung saan po ba talaga yung mismong origin of this municipality, origin of this tradition, origin of these customs, and kung ano po yung mga beliefs po before sa ngayon. And for me po kasi, it's a gold for us, lalo na as a young generation po, is a gold po. Kasi po, that's our treasure. Treasure po of one a community, one nationwide,
history po kasi sa atin is hindi po dapat siya nawawala. Kasi doon po tayo nagbe-base, based sa mga artifacts, beliefs, and kung ano po ba yung nagawa po ng kasaysayan natin at kaya po natin ipagmalaki sa henerasyon po natin ngayon. Okay, good day. For me po, ang mahalagang natutunan ko po sa kasaysayan po natin is yung paglalaban nga po ng mga, like, from the beginning po, yung mga paglalaban po ng mga politics po natin towards sa yung pangnanakaw po nila and yung mga benefits po na nakukuha po nila sa government po natin, at para po sa yung mga nakukuha po nilang mga benefits na dapat po talaga para sa tao pero kinukuha po nila. And ang natutunan ko po doon is hindi po sila tumatakbo dahil nga po gusto po nilang suportahan po yung Pilipinas or gusto po nilang mapabuti po. Ang nakita ko po kasi tumatakbo po sila dahil po alam po nila meron po silang makukuha at meron po silang benefits na nakukuha po. And then yung mga natutunan, ang mga nalaman ko din po is yung yun nga po, meron nga po tayong mga ibang bayani po na parang yung mga politics po binababa po sila dahil nga po parang feeling po nila, natatakot po sila dahil po kung ano po yung mga yung ano po yung pinapaglaban po nila, alam po nilang matatalo po sila doon. Yung maaangatan po sila, ganun po. Nowadays, kailangan natin gamitin yung voice natin para maipaglaban yung rights natin. Kasi sa kalagayan natin ngayon, if hindi tayo paglalaban ng gobyerno, dapat kailangan, kaya natin ipaglaban yung sarili natin at yung mga mamamayan natin. And as an activist myself, marami ako na-encounter ng mga discrimination laban sa mga activist. So, no to discrimination kasi ang mga activist ang mga dahilan kung bakit meron tayong freedom, meron tayong free education at marami pang iba kung bakit natin nagagamit yung rights natin dahil yun sa mga activists. So, history, as we may know po, it includes all the important accounts or events, documents na related sa ating bansa. So, to answer the question, as kabataan po, I am for historical preservation and not for historical revision. Dahil naniniwala po ako na dapat ang titingnan natin dito is yung important events, yung sa history natin, and not the political things na nangyayari within those times. Kasi yun po, naniniwala po ako na history should be preserved and not revised. Ang natutunan ko po bilang isang kabataan sa kasaysayan ng ating bayan is kung paano po na ano ang yung mga sakripisyo ng ating bayani para sa ating kasaysayan po. Tapos kung paano po ginawa ng mga bayani natin na ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga nananakop sa ating bansa. Maging magalang sa kapwa at sa matatanda. Boses ng mamamayan, Gusto ko sana yung bilang estudyante. iba't ibang opinyon ng taong bayan. Ang gusto ko talagang Ating alamin sa Kalye Survey. Ayan, Carmel. Maraming salamat. At syempre, narinig natin ang kanilang mga opinion, pananaw, kung ano nga ba yung mga natutunan nila sa kasaysayan, kung saan ilang kabataan mahalaga ito sa ating pangkasalukuyan. Dahil sa panahon ngayon na maraming kumakalat ng fake news, ito yung nagiging batayan din natin o yung guide natin para hindi tayo maloko doon sa mga impormasyon, lalo na kung ito ay fake news. So, Carmel, insights mo. Ako po bilang isang kabataan, ang natutunan ko po sa ating kasaysayan na isa po sa pinakamahalaga is yung pagrespeto nga rin po at paggalang po sa ating kapwa. Dahil tayo po bilang mga Pinoy is bahagi na po ng ating cultural identity ang paggamit po natin ng paggalang po, katulad na lamang po ng paggamit ng po at opo po, na hanggang sa ngayon po is na a-apply pa rin po natin sa pakikipag-usap natin sa ating kapwa, lalo na po sa mga nakatatanda. Oo, kaya sa mga bata, huwag lang puro gadget ang ating ituro, hindi yung tamang asal din.
para sa ating mga bagong sipol para sa ating bansa. At yan po ang ating Kalya Survey for today. Wag po kayong BBQ dahil susunod naman po ang ating balita. Unang sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Picture kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang unang sigaw. Sa una ng mga balita, Basic Education Voucher Program. Pambayad sa tuition ng kinder hanggang grade 12, pasado na sa Senado. At sa regional news, Natural Hydrogen Service Contract, target ng Zambales Mayor. At sa balitang lokal, Hotel Sogo namahagi ng libreng bigas sa mga driver sa Cabanatuan City. At sa Bantay Krimen, babala sensitibong balita. 73 administrative cases laban sa mga pulis na resolba sa internal cleansing ng PNP sa Central Luzon. At para naman po sa viral news, sidewalk library sa Makati muling pinag-uusapan sa social media. At sa ating trivia, Pilipinas texting capital ng mundo. At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Basic Education Voucher Program, pambayad sa tuition ng kinder hanggang grade 12, pasado na sa Senado. Ang Basic Education Program ay ganap ng inaprobahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa. Sa botong 22-0, ipinasa ang Senate Bill No. 1981 upang palawakin ng tulong pinansyal sa edukasyon. Dahil po dito, sasaklawin na ng programa ang mga bata mula kindergarten hanggang grade 12. Ayon po kay Senator Bam Aquino, ito ay mahalagang hakbang para matugunan ang krisis sa ating edukasyon. Layunin ng panukala na mabigyan ng pagkakataon ng mga estudyante na makapag-enroll sa mga pribadong paaralan. Inaasahan na sa ganitong paraan ay mababawasan ng siksikan at mapapagaan ang pressure sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Sa kasalukuyan, may kakulangan na aabot sa 165,443 na silid-aralan ayon sa ulat ng EDCOM 2. Ang kakulangang ito ay nagre-resulta sa shifting ng klase at siksikang mga classroom. Hindi basta-basta ang pagpili sa mga magiging benepisyaryo ng nasabing programa. Narito po ang mga sektor na uunahin sa ilalim po ng Basic Education Voucher Program. Ang mga estudyante po mula sa mga siksikang pampublikong paaralan, pamilyang kabilang sa 4Ps at mga low-income households, mga nasa malalayong lugar o geographically isolated and disadvantaged areas, mga katutubo o indigenous peoples at mga mag-aaral na may kapansanan, mga graduate ng Alternative Learning System o ALS. Higit pa po rito, ang mga estudyanteng mula sa mahihirap na pamilya ay makakatanggap ng mas mataas na halaga. Samantala, automatic pong magiging benepisyaryo ang mga taga-ida na walang malapit na public school upang matiyak na walang batang maiwan sa pag-aaral. Upang matiyak ang katapatan, magtatatag ang pamahalaan ng isang online system para sa publiko. Dito ay makakapili ang mga magulang ng mga akreditadong pribadong paaralan para sa kanilang anak. Kasabay po nito, makikita rin sa website ang presyo ng matrikula at kalidad ng turo ng bawat school. Karagdagan pa, magkakaroon ng nationwide school congestion mapping system bilang gabay sa alokasyon. May kaakibat din itong mahigpit na monitoring upang maiwasan ang mga ghost recipients at katiwalian. Sa ganitong paraan po, masisigurong nasa tamang tao mapupunta ang pondo ng bayan. Target ng Department of Education o DepEd na mabigyan ng subsidiya
ang mahigit 2.4 milyong mag-aaral. Mangyayari ito sa pamamagitan po ng expanded government assistance to students and teachers in private education. Sa huli, hihintayin na lamang ang bicameral conference committee bago ito ipadala sa Pangulo. Noong Oktubre 2025, naaprubahan ang katulad na bersyon nito sa mababang kapulungan. Kapag nalagdaan, ganap na ito pong magiging batas para sa kapakanan po ng mga batang Pilipino. At sa atin naman pong regional news, Natural Hydrogen Service Contract, target ng Zambales Mayor. Natural Hydrogen Service Contract ang hiling ni Mayor Arvin Rolly Antipolo para sa bayan ng San Antonio, Zambales. Sa kasalukuyan, nais ng lokal na pamahalaan na mapasama sa mga lugar na binigyan na ng pahintulot ng gobyerno. Ang hakbang na ito ay para formal na buksan ang nagsasasip na matatagpuan sa bayan ng San Antonio para sa malalaking investment. Inaasahan din na ang kontratang ito ay magdadala ng mas maraming trabaho at oportunidad sa kanilang mga residente. Ang Natural Hydrogen Service Contract ang susi para mapakinabangan ang 808 na tonelada ng gas na lumalabas sa nagsasasip. Bukod dito, ang dami ng natural hydrogen sa lugar na ito ay isa sa mga pinakamataas sa buong mundo. Kaya naman pursigido ang lokal na pamahalaan na makakuha ng permit para sa itatayong hydrogen power plant sa lalawigan. Ang Natural Hydrogen Service Contract ay magbibigay daan sa produksyon ng enerhiya na nagkakahalaga ng $1 kada kilo. Dahil dito, maraming energy analyst ang bilib sa potensyal nito bilang isang low-emission at eco-friendly na source. Higit sa lahat, ang proyektong ito ay mas mura kumpara sa paggamit ng fossil fuels o electrolysis. Sa kasalukuyan, nagbigay na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga contract sa Northern Zambales at Southern Pangasinan. Gayunpaman, patuloy ang pakikipag-usap ni Mayor Antipolo sa national government upang magkaroon din ng sariling legal na kontrata. Pangunahing layunin ng proyektong ito na maging bahagi ng solusyon laban sa banta ng rotational brownout sa buong Central Luzon. Dahil sa limitadong reserba ng kuryente, nais ng San Antonio na mag-ambag ng matatag na alternatibong mapagkukunan ng power supply. Sa makatuwid, ang pagsama sa kanila sa programa ay isang estratehikong hakbang para sa seguridad sa enerhiya ng rehiyon at ng buong bansa. Sa balitang lokal, Hotel Sogo na mahagi ng libreng bigas sa mga drivers sa Cabanatuan City. Isisigaw ito ni Elsa Naval. Ay, malaking tulong po yan kasi mahal ang bilihin Na bahagi ng tig-5 kilo ng bigas ang Hotel Sogo sa mga jeepney driver at tricycle driver bilang tugon sa patuloy na krisis na kinakaharap ng sektor ng transportasyon. Ayon kay Eric Santillana, Hotel Manager ng Sogo Cabanatuan, layunin ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga driver. Isinagawa ang pamamahagi sa maayos at organisadong paraan upang maiwasan ang abala sa trapiko at masigurong patas ang distribusyon. Umabot sa 200 driver ang benepisyaryo sa nasabing branch na bahagi ng mas malawak na inisyatiba ng kumpanya. Malaking tulong po ito sa amin kasi minsan bumibili kami ng bigas mahal kaya maraming salamat po sa Sogo. Nagpapasalamat po ako sa binigyan ng Sogo itong bigas na ito. Malaking tulong sa pamilya ko to. Hindi nga kami kita kaya mga bansain lang to, okay. Kulam na lang ang kailangan. Sa kabuuan, isinagawa ang pamamahagi sa 52 branches ng Hotel Sogo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binigyang diin ng pamunuan na patuloy silang nakaalalay sa komunidad upang makatulong sa pagpapagaan ng buhay ng mga manggagawa. Dun sa mga driver natin, sa panahon ng crisis, kapit lang at nandito ang Hotel Sogo para umalalay at tumulong sa inyo upang makabawas tayo sa burdens na nararamdaman nyo. Opo, nandito po lagi ang Hotel Sogo para sa atin, para sa kapwa, para sa ating pamayanan at komunidad. Salamat po. Kasama si Jeremy Ramos at Ismael Spetron III, Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw.
Sa Bantay Krimen, babala po sa mga manonood, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. 73 administrative cases laban sa mga pulis naresolba sa internal cleansing ng PNP sa Central Luzon. Pinaigting ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang internal cleansing. Kaya nalutas na umano ang 73 administrative cases laban sa 98 na pulis mula January 1 hanggang April 30. Batay sa mga record, 13 personnel ang dismissed from the service habang 36 ang nasuspinde. Mayroon ding 17 na exonerated o napatunayang walang sala. 5 ang nakatanggap ng reprimand at 2 ang demoted. Kinasangkutan nito ng 20 commissioned officers, 77 non-commissioned officers at 1 non-uniformed personnel. Ayon kay PRO3 Director Brigadier General Jez Mendez, pangunahing prioridad ang pagpapanatili ng disiplina sa kanilang hanay. Ito'y upang masiguro ang isang credible at effective policing system. At para sa ating viral news, Sidewalk Library sa Makati, muling pinag-uusapan sa social media. Isisigaw ni Jovelyn Astrero. Sidewalk Library sa Makati muling naging usap-usapan online matapos itong tampukin sa viral video ni Buji Babiera. Umabot sa mahigit 2.5 milyong views ang naturang post sa Facebook, kaya muli itong nakakuha ng atensyon ng publiko. Matatagpuan ng Reading Club 2000 sa Barangay La Paz, Makati City at itinatag ito noong 2000 ni Hernando Magnani Duanlao. Bukas ang aklatan 24 oras araw-araw at libre ito para sa lahat ng nais humiram o magbasa. Wala rin itong membership requirements, multa o limitasyon sa paghiram ng mga librong nakalagay sa labas ng bahay. Sa viral video, makikita ang mga librong nakadisplay sa labas ng bahay na madaling kunin ng sinumang dumaraan. Dahil dito maraming netizen ang naantig at humanga sa simpleng konsepto ng pagbabahagi ng libreng kaalaman. Bukod dito, pinuri rin nila ang layunin ng aklatan na buhayin ang kultura ng pagbabasa sa komunidad. Marami ang nagsabi na nakaka-inspire ang ganitong proyekto lalo na sa panahon ng digital distractions. Nagsimula ang aklatan sa humigit kumulang 50 libro lamang noong ito ay itinatag mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Ngunit sa paglipas ng panahon, mabilis itong lumago dahil sa tuloy-tuloy na donasyon mula sa iba't ibang individual. Ngayon, libo-libong aklat na ang koleksyon nito na kinabibilangan ng iba't ibang uri at paksa. Kabilang dito ang fiction, non-fiction, textbooks, dictionaries at mga librong pambata na kapaki-pakinabang sa lahat ng edad. Samantala patuloy ang suporta ng komunidad dahil maraming mambabasa ang nagbabalik o nagdadagdag ng mga libro. Sa kabila ng ilang librong hindi na naibabalik, nananatili ang misyon ng aklatan na ipalaganap ang kaalaman. Layunin nitong gawing buhay ang mga libro sa pamamagitan ng pagpapasa-pasa nito sa iba't ibang mambabasa. Ipinapasa ang mga aklat upang mas maraming tao ang matuto at magkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Higit sa lahat, patuloy pa rin ang pagbibigay niya ng libreng libro sa mga liblib at kabukiran na komunidad. Dahil dito, nagsisilbihan niya itong tulay sa karunungan, imahinasyon at mas magandang kinabukasan ng mga lugar na kulang sa akses sa kaalaman. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw. At sa ating trivia, Pilipinas, texting capital ng mundo. Isisigaw po ito ni Abby Humadil. Alam mo ba na tinawag ang Pilipinas na texting capital of the world? Noong early 2000, milyon-milyong text message ang pinadala ng mga Pilipino araw-araw. Mas marami pa kaysa sa ilang bansa na may mas malaking populasyon. Ayon sa Digital Learning Network, naging mataas ang short message service o SMS usage sa Pilipinas dahil sa mura, mas convenient at accessible sa ating mga Pilipino. Kaya naging normal para sa mga Pinoy na mag-text para sa lahat. Mapag-greetings, reminders, kwento at maging mapa-announcement pa gaya ng kalamidad at mga importanteng balita. Dahil sa sobrang dami ng daily SMS traffic, kinilala ang Pilipinas bilang isa sa mga pinaka-active na texters sa buong mundo. Ako po si Abigail Palayan, CLSU Student Intern para sa Balitang Unang Sigaw.
Ngayon naman, magbabasa na tayo ng mga mensahe. Carmel? At mula ito kay... Mula po kay Sam Estabilio. Marami pa pong di maayos na daan sa bayan ng Laur. Gaya lamang po ng San Vicente, Siklong at San Fernando. Dekada na po ako pabalik-balik dyan. Wala pa ring pagbabago. Nasaan na po kayo, DPWH? Tinawagan na kayo ni Kuya Sam Estabilio. So, marami rin kasing mga mga residente at negosyante ang nananawagan. Napa-message si Kuya Sam Estabilio doon sa report natin na 65 million na tulay sa Laur, Nueva Ecija na 3 taon na umano na ginagawa. Ito ayon doon sa mga nakalap natin na impormasyon. So, panawagan po ng mga residente at negosyante, sana nga daw po is ma-actionan na po ito agad-agad para mapabilis na rin ang konstruksyon nitong tulay. Sa Barangay Sagana po ito yung tinutukoy dito na tulay ni Kuya Sam Estabilio. At ayon sa kanya, meron pang mga daan ang hindi pa nagagawa. May mga binanggit siya dito ng mga lugar, San Vicente, Siklong, at San Fernando. DPWH, mga kinauukulan po, sana po ma-actionan po agad itong sinabi ni Kuya Sam Estabilio. Ayan, mensahe naman po galing kay Gina Bauto. Good job! Thank you, Cap Abet and Company. Ganda na at malinis na ang drainage. Iwasan na po na magtapon ng basura dyan upang mapanatili ang kalinisan. Salamat po. Yan po ay tungkol sa baradong drainage po sa likab na atin nga pong naiulat na agad naman pong inaksyonan ng mga kinauukulan. Ayun nga po sa barangay po at tayo rin po sana po ay iwasan na po natin ang pagtatapon ng basura at itapon po natin ito sa mga tamang tapunan dahil ang pagkaipon po ng mga kalat sa drainage ay maaari pong maging sanhi ng pagbaha, lalo na po kapag tag-ulan. Kaya tayo po bilang mga citizen ay iwasan na po natin ang pagtatapon kung saan-saan. Maging responsable po tayo sa bawat akit po natin. At maraming salamat din sa mga barangay officials, barangay tanod, katuwang po ang Menro dito sa bayan ng Likab. Dito, Carmela, no? Yes po, sa Likab. Dahil agad namang naaksyonan itong maraming basura talaga doon sa Ester. So ngayon maganda na at sana'y mapanatiling malinis po ito. At yan, mensahe naman po galing kay Ed Ramos. Lahat sana ng bayan at barangay. Ano yan? Ito po ay patungkol po sa pagbibilad po ng palay sa lupaw na binawalan na po. At yan nga po ang kahilingan ni Ed Ramos na sana po lahat ng bayan at barangay. Sa ngayon naman po ay mayroon po tayong umiiral na batas po na nagbabawal po sa paggamit ng mga public spaces, particular na po sa pagbibilad ng palay or pag-uukupa po sa mga kalsada. Kaya sana po ay sumunod na lang din po tayo dito at yung mga nasa barangay din po, nawa po ay patupad din po natin ito para sa kaligtasan po ng lahat. Kasi nakasalalay din dyan ang ating mga motorista para maiwasan din ang aksidente. At gayon din, palagi po kayo mag-check din doon sa mga sa mga advisory na mga Municipal Agriculture Office ninyo. At alam ko kasi meron din na pumapayag ng mga lokal na barangay. Pero yan ay nakadepende doon sa regulasyon ng barangay nila. So mas mainam na sumangguni kayo sa inyong mga Municipal Agriculture Office. Yan, mensahe naman po galing kay Rafi. Illegal man pumatay ng ahas, pag yan nakita ko patay kung patay. Oh, Kuya Rafi, magpunos dini ka, di ba? Kasi meron din umiiral din dyan, no? Protektado rin sila itong mga ahas, mga snake. Protektado rin ng ating batas. Ito'y ayon sa Republic Act 9147 o yung Wildlife Resources Conservation. So, magpunos dili ka. Tama ba? Oo. Kuya Rafi. Pero kung sakali man po na makakita po tayo ng ahas. Kasi pinoprotektahan din natin sila dahil sila'y nakakatulong din dahil doon sa mga, makain sila kasi ng di ba, mga daga, mga peste, di ba?
So yan nakakatulong din sa ating mga magsasaka. Pero kung tayo ay makakakita dahil yan sa mga madidilim na lugar, makalat, di ba? Masusuka na yan, madamo, nandoon ang mga ahas. So iwasan po na lang natin pumunta doon sa lugar na yon. At kung harapan na talaga, hanggat kayang umiwas ka na lang. At humingi ka ng tulong doon sa mga kinauukulan. Andiyan naman ang DNR sa bawat munisipyo ninyo. Humingi po kayo ng tulong. At huwag po kayo magpapanik. Kasi pagka nagpanik kayo, baka mamaya, hindi natin masasabi na, di ba? Pero hanggat kaya, huwag po kayo magpanik at huwag niyo po sasaktan yung ahas. Sabi nga ni Kuya Rodel dito, hanggat kaya tumakbo na po kayo. At mensahe pa rin, Galing naman po kay Jim Samson Moreno. In my observation, dapat i-revise nila ang kulay ng 5 and 10 pesos. Kasi marami ang nalilito, lalo na matatanda na. Pinagkakamalan nila kasi na piso ang 5 pesos at 5 naman ang 10 pesos. Ako din kung minsan yung 5 akala ko ay piso. Sa totoo lang ako rin, nakakalito rin. Kasi yung size nila minsan, di ba, magkasing laki. Pero agree rin ako dito kay Kuya Jim Samson. Pero yan, napa-comment si Kuya Jim doon sa bagong 10 peso na coin, na ASEAN coin, na pwede nang gamitin sa pamimili. Sabi po ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya sa mga nagtitinda, ayan, pagka nakakita kayo ng 10 peso ASEAN coin, bago po, tanggapin po ninyo dahil yan po ay sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero Kuya Jim, agree ako sa iyo. Ako rin nabibiktima dyan. Ikaw, Carmel, di ka nabiktima? Yes, lalo na pagkagabi. Kailangan pa po tignan sa liwanag kung 5 or 10 pesos. 100 piso nga, sa 1,000 piso na ko nun sa Bolinao, Pangasinan. Naibigay ko 1,000. Ko kasi madilim nun. Anyway, ilang taon na rin yun. 9 na taon na rin yun. 9 na taon na kasi yung anak ko. So, anyway, mag-ingat po tayo at lagi nating suriin mabuti yung pera na lang hanggat wala pa na binabago ang Bangko Sentral ng Pilipinas. May mensahe pa po? At yan na nga po ang mga balitang ating nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli si Carmel Joy Miguel. At ito pong ating programa ay hatid pa rin po sa atin ng DPTV System and Technology. At ako naman po si Shane Tarantino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Picto. At nakasama rin natin sina Jovelyn, Clarissa, Amber, Elsa, student intern natin na si Abigail. At sa ating tech team, admin, editors, cameraman, and driver. Sa mga taga-subaybay po natin, makita-kita po tayo muli sa araw ng Biyernes, alas 12 po yan ng tanghali. Kami po ang inyong mga kaibigang tagapagbalita at kakwentuhan dito lamang po sa ating programa. Double P. Love you.